Ginanap na kanina ang sinasabing pinakamagandang gabi sa kalawakan, ang Miss Universe 2025. At ang nanalo, pambato ng Miss Mexico o ng Mexico. Para sa detalye, magbabalita live si 1PH Executive Producer Von Belinario, sorry Von. Nakasama natin dito sa studio. Von, okay, eto. Nanood ka rin kanina sa pageant. Balikan nga natin ito, no? Ano yung naging resulta? Nako, Yeng, talagang grabe, no? Lahat tayo dito sa newsroom nakatutok dyan sa Miss Universe kanina. At nagkagulo nga rito sa newsroom mula sa simula pa lang hanggang sa resulta, dun sa final result, itong Miss Universe na ginanap nga sa Bangkok, Thailand. Siyempre, ang resulta, Miss Universe winner natin for this year sa 74th edition ay si Miss Mexico na si Fatima Bosch. First runner-up ang pambato ng Thailand na si Pravinor Singh. Second runner-up ang pambato ng Venezuela na si Stephanie Abasali. Third runner-up yung ating reyna, si Atisa Manalo. At fourth runner-up nga itong si Olivia Yasin ng Côte d'Ivoire. So dito talaga, Cheryl, no, sa top 5, kitang-kita yung diversity ng mga kandidata, iba't ibang platform, iba't iba yung mga advocacy nila na ipinaglaban nila sa final Q&A round ng Miss Universe. Ilalanin natin itong si Miss Mexico na nanalong Miss Universe nga ngayon. Ano ba ang background? Naalala ko, tama ba na nung nagkaroon ng issue sa pag-walk out ang mga kandidata, isa siya doon? Tama ka dyan, Cheryl. No? Last week, a few days before nung pageant, during the rounds ng mga Miss Universe candidates sa Bangkok, isa itong si Miss Mexico sa nabigyan ng spotlight dahil nagkaroon ng controversial sa pagitan niya at ni Nawat, no, itong MUO organizer doon nga sa Thailand. Sinasabi ni Nawat na isa daw to si Miss Mexico sa mga hindi nagpa-participate sa mga promotional shoot na ginagawa nila during, before and during the competition. Kaya isa ito si Miss Mexico sa mga talagang nakipaglaban at inidiin ang kanyang opinion. Sumunod nga sa kanya, no, yung ibang mga Latina at sinabi nila na kapag nadidisrespect at nafe-feel na nila yung pambabastos, kailangang magsalita at kailangan talagang ipakita yung kanilang boses at iparinig yung kanilang opinion. So noon pa man talagang makulay na ang buhay at itong presensya ni Miss Mexico Fatima Bosch sa larangan ng Miss Universe, lalo na nga rito sa Thailand. Balikan lang natin yung ilan sa kanyang mga background. No? Kung makikita natin yung kanyang Instagram at social media pages, itong si Fatima Bosch ay isang designer, poet, photographer at painter. Tamang-tama rin naman, no, dahil nag-graduate siya ng fashion and apparel design mula sa Mexico at siya ay galing sa Tabasco, Mexico. Open din siyang ikinuwento sa publiko at sa mga nagdaan niyang interview na siya ay nakikipaglaban sa dyslexia at meron siyang ADHD during her school years. Kaya naman isa sa mga advocacy niya talaga ay may kinalaman sa neurodiversity. At kaya nga kitang-kita rin sa mga nagdaang araw ng competition na talagang sobra yung pag-voice out niya pagdating sa kanyang opinion, pagdating sa iba't ibang issue nga dito sa Miss Universe competition. Cheryl? At Von, third runner-up, ang ating pambatong si Atisa Manalo. Siyempre, ang ine-expect natin, ang gusto natin ay mauwi niya yung crown. Pero masasabi ba natin, maganda pa rin namang placement, makakasama sa top 5 ang Pilipinas, ay maganda na, di ba? Tama ka dyan, Cheryl, no? Malaking bagay na nakasama sa top 5 ito ngang si pambato natin na si Atisa Manalo. Kung babalikan natin yung preliminary competition 2 days ago, talaga namang pinuri ng netizens, ng pageant fans at ng mga pageant experts yung naging performance ni Atisa Manalo, hindi lang doon sa national costume, pati na doon sa swimsuit at evening gown. Sa tingin ng marami, ito yung nagbigay ng malaking punto sa kanya kung bakit siya nakapasok dito nga sa top 5. At kung babalikan din natin yung kanyang Q&A performance, dalawang bahagi yung Q&A performance, napansin ng publiko, napansin ng mga netizens na yung paraan ng pagsagot niya dun sa mga tanong ay more on personal o based on her experience. Malaking punto yon, kaya kung titignan natin, pasok na pasok nga talaga siya dun sa top 5. Siyempre marami yung nagulat, Cheryl, no, na third runner-up. Siguro inaasahan ng marami sa mga Filipino fans, kahit man lang first runner-up o masungkit yung corona. But this is a good run na rin para sa ating pambato na si Atisa Manalo.
Cheryl? Saan nagaganapin ang susunod na Miss Universe pageant? Yan nga, Cheryl, yung inaabangan na ng mga pageant fans yan dahil ang 75th Miss Universe competition ay gaganapin sa Puerto Rico. Kaya naman malaking bagay na sa isa sa mga commentor o nag-comment kanina is si Dayanara Torres dahil next year nga ay gagawin sa kanyang bansa yung 75th Miss Universe at yan yung aabangan ng publiko. Cheryl? Maraming salamat, Von Belinario. Sa puntong ito naman, magkakasama po natin si Norman Tino, pageant blogger at expert. Magandang tanghali, Norman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, and thank you for having me. Ayan po, ano ang reaksyon nyo dito sa nang i-announce si Atisa Manalo ay third runner-up sa Miss Universe at Mexico nga po ang mag-uwi o nag-uwi ng corona bilang Miss Universe 2025? Cheryl, gusto mo yung totoong nararamdaman ng puso ko Yes. talaga. I agree with some of the comments in my social media pages na bakit daw parang baliktad yung pagkabasa ng ng ranking. Para bang tinawag na nauna yung fourth runner-up pero siya dapat yung winner. Bakit naging third runner-up si Atisa? Dapat at least first runner-up siya. Kasi personally, Cheryl, nagkakaroon ng color kasi yung pagkapanalo ni Mexico eh. First of all, the president of the Miss Universe organization, Raul Rocha, is Mexican. Tapos sa Puerto Rico gagawin next year. So para bang it's like saying na kailangan Latina ang manalo. Pero bakit hindi nila si Venezuela ang pinanalo nila na stronger woman with more convincing views? Kasi para sa akin, huwag naman sana ikagalit sa akin ng mga supporters ni Miss Mexico. Kung gusto nila manalo ang Mexico, di sana nagpadala sila ng mas convincing na winner. Kasi kung irarank ko yung mga sagot sa top 5 Q&A, si Mexico talaga yung, well, siya yung pinakamahina dun sa 5 in terms of answer. Kaya nga ang biruan ng karamihan is parang baliktad ang pagkabasa ng mga winners. Kasi dapat yung fourth runner-up ang nanalo at dapat si Atisa at least first runner-up man lang. Cheryl? Opo, Tito Norms, well, I didn't get to watch kasi itong yung nag-top 5 na at I didn't get to listen doon po sa mga naging sagot nila sa Q&A. So, you're saying na yung fourth runner-up has the strongest and most powerful answer doon po sa 5? Yes. Actually, silang dalawa ni Venezuela ang pinaka-strong ang answer sa 5. Pumapangatlo si Atisa in terms of if I were to rank their answers. Kasi si Miss Cote d'Ivoire, talagang gamit na gamit niya yung background niya sa foundation niya. And she was born in Africa, she was raised in the Americas, and she grew older in Europe. So mas balanse, maganda yung pananaw ni Olivia sa mga bagay-bagay about Miss Universe and about its platform. I just don't know. Makikita mo naman sa mukha ni Olivia when she was called fourth runner-up eh. If only there's a script that would translate or interpret kung ano yung nasa isip niya para ba siguro sinasabi niya, what happened? Why am I fourth runner-up? Parang ganito. Kasi malalaman mo naman eh na when a woman speaks and yung conviction niya is very strong, kahit sabihin mo pa na hindi niya first language ang English, kahit sabihin mo pa na Latina siya na hindi magaling mag-English, pero malalaman mo kung very strong yung opinions niya and talagang bagay na bagay sa advocacy ng Miss Universe. Si Cote d'Ivoire at si Venezuela, talagang you can feel when they speak na talagang yung utak nila is in the right place for the pageant, no? Kumbaga, final Q&A na yan. Talagang napakagaling na ng sagot mo. Ayoko namang i-down masyado si Fatima, si Miss Mexico, pero siyempre, kung irarank mo yung mga sagot nila, kung yun ang pagbabasihan, pinakamahina yung sagot niya among the 5. Okay. Cheryl? Apo, Tito Norman, pagdating po kasi sa top 5, paano ba
ano ba yan? Nagre-reset ba yan? Yung kanilang mga scores? Tapos dito na talaga ang pagbabasihan na lamang ay how they answer the question para makakuha kung sino yung pinakamataas na puntos doon. Ganun po ba yon? Sana nga, Cheryl. Sana nga ganoon. Kasi ang style this year is, in the top 5, there are 2 rounds of questioning. Yung first round where is parang fishbowl questioning wherein they will pick the name of a judge and they will be asked different questions. Tapos kapag natapos mo yon, yung second round of questioning is wherein they will wear headsets on, noise-canceling headsets, para isang common question lang for the 5. Kasi nga sinasabi nila sa pageants daw, dapat pare-pareho ang question para makikita mo talaga kung gaano kagaling sumagot yung kandidata doon sa question, kung pare-pareho, pantay-pantay ang intensity level, ika nga. Now, tapos after that, the judges will then key in sa mga keypads nila kung anong ranking ang gusto nilang ibigay sa isang kandidata. Kunyari, obviously si Mexico puro siguro 1 or nakakuha ng 2 siguro yun. So kumbaga pag in-add mo lahat yun, the one with the lowest average do sa mga na-key in the scores, siya yung mananalong Miss Universe. And the one with the highest, kumbaga kung yun ang magiging fourth runner-up. So para sa akin, I think merong ano yan may parang kampi-kampihan na yan in the end eh. Kasi remember, one of the judges is a previous winner of Miss Universe of Mexico, si Andrea Mesa. Tapos nasabi ko nga kanina na the president of Miss Universe Organization, puro intriga sinasabi ko, Cheryl, si Raul Rocha. Pero kasi madaling basahin kasi yung mga ganoon eh. Kasi bakit ganoon? Bakit naging fourth runner-up si Cote d'Ivoire? Bakit naging third runner-up lang si Atisa? Samantalang they deserve. Kasi kung gagawin nila yung ginawa in previous years, wherein from the top 5, tatanggalin yung 2 at final 3 na lang ang matitira, matatanggal dapat si Thailand tsaka si Mexico kung gagawin yung previous years na ginagawa. So yung final 3, sila yung magsasabong uli for the final question. Tito Norms, baka nga nabaliktad ang pagkaka-announce nung host. Baka nga, tinan mo yung ranking nila. Olivia ang 4th runner-up, si Atisa ang 3rd, Venezuela ang 2nd runner-up. Sila yung 2nd, 3rd, and 4th runner-up, sila yung pinakamagaling ang sagot. Okay. Doon sa final Q&A. Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan, nakakabitin naman po ito. Pero ano po ang maibibigay na kontribusyon o legacy ni Atisa sa Philippine pageantry bilang Miss Universe 2025 3rd runner-up? Panghuli ko pong tanong yan. First of all, this is the edition of Miss Universe with the most number of delegates, 120. So that alone gives intensity doon sa kanyang placement. Kasi biro mo, to be 4th placer in a field of more than 100 candidates is already a significant achievement. Pero I think Atisa will use the platform, kahit sabihin natin 3rd runner-up yan, to make sure na yung foundation niya, yung Alon Foundation, will increase awareness ng kanyang foundation. And syempre, in the annals of Philippine pageant history, naka-fix na yan eh. Top 5 tayo ng Miss Universe 2025, 3rd runner-up. Kahit hindi tayo masayang 3rd runner-up na puno-puno ng sugat ng puso ko, Cheryl. Pero that's it, that's life. Ganyan ang pageantry. Cheryl? Marami pong salamat for making time, pageant blogger and expert, Norman Tino. Magandang hapon po.